Hello mga kaulam! Ako nga'y bagong-bagong gising diyan dahil pagkatapos ng aking trabaho ng 11:30 ng umaga, pag Friday kami ay half day laang. Natapos ako 11:30, dalas-dalas akong naligo dahil hindi ako naligo bago nag-start ang aming klase at ako'y malilate na. Noong pagkaligo ko mga kaulam, bega ako'y nakaramdam ng antok. Bigat na bigat talaga ng aking mata. Ay nung matuyo ang aking buhok, ay di ako'y humiga ng kaunti at ako'y hihipig muna hanggat hinihintay ko ang aking asawa. Abay napalalim ang aking tulog. From siguro yung mga 12 o'clock or mga 12:15 ako nag-start. Mga 12:30 maximum ako nag-start na humiga dahil pinatuyo ko pa aking buhok. Siguro mga 12:30 ako nakatulog sa paghihintay sa aking asawa. Dumating siguro siya mga 2:30. Dahil parang naramdaman ko yung boses niya eh. Tapos nagbanyo ako, para yung alam niyo yung nagbanyo na parang antok na antok ka pa. Tapos tinanong ako ng asawa ko kung kumain na daw ako. Ang sagot ko sa kanya, I will go back to sleep. So ako'y humiga ulit. Pero wala na sana akong planong matulog. Parang iko-condition ko lamang ang katawan ko at sasabayan ko talaga siyang kumain. Abay napalalim na naman ang tulog. Ako'y nagising ay alas 4:15. Oy di iyan, ako'y nga ngayon kumain mga kaulam. Sa sobrang gutom, pansit at kanin ang aking kinain. Yes mga kaulam, nag-uulam ho ako ng pansit sa kanin at yung pansit naman na yan ay maraming lahok na buto-buto ng manok. Dahil yun ang pinakamura, nakabili ako ng 5 dirhams laang na isang pack na buto-buto ng manok. Ay inihalo ko na sa pansit. Nakatikim naman ako ng pansit noong Saturday, doon sa, Sunday yata yun, doon sa bahay ng kapatid ko. Parang ako'y nag-crave ulit. Parang hindi ako enough sa akin yung nung Sunday. Nagluto ulit ako sa bahay. Tapos, ang asawa ko, paggising ko, hinahanap ko, wala siya, wala din ang bunso ko. Hinatid pala niya ang aking bunso doon sa bahay ng kaklase. Ay di sabi ko, ako mag-isa na lamang kakain. Ang ine-expect pala ng asawa ko na uulamin ko ay yung aking nilutong chicken afritada. Sabi ko, ako'y tinatamad kumain ng chicken afritada, pansit ang uulamin ko. At namis kong mag-ulam ng pansit sa kanin. Kaya mga kaulam, nag-uulam din ng pansit sa kanin. Marami ang ayan, lalabas na naman ang mga basher. Sasabihin na naman sa akin, carb to carb. Ibig sabihin, carbohydrates na ang kanin, carbohydrates pa ang pansit. Minsan mga kaulam, pagbibigyan din natin ang gusto ng ating bibig. Hindi naman yan araw-araw. Hindi naman ako araw-araw pansit at kanin ang aking kinakain. Kung saan masaya, di yun. Hindi yung dahil iisipin mo na carb to carb, kakain ka ng hindi mo naman gusto. Nasanay lang kami mga kaulam ng mga bata pa kami na kapag may pansit, hindi na kami nagluluto ng iba pang ulam, inuulam na namin ang pansit sa kanin. Dahil kung magluluto pa ng iba pang ulam, gastos na naman. Pansit naman, may karne din yan, may manok. Minsan nga may hipon pa pagka medyo nakakaluwag-luwag. Minsan nga may atay pa rin yan ng manok. So pwedeng ulamin yan sa kanin. Tsaka kanya-kanyang trip yan mga kaulam. Kapag trip ng ibang tao ay ganyan, wag na nating suwayin para walang gulo. Pagbigyan natin, total wala, hindi naman sa inyo hinihingi, hindi naman kayo inaabala, hindi naman kayo hininga ng pangrekado. Hayaan nyo sila, kung doon sila masaya, edi pwedeng hayaan na lang. At kung ayaw naman ninyong panoorin, marami namang pwedeng panoorin. Huwag natin pahirapan ating mga sarili mga kaulam. Maging masaya na lamang tayo sa ibang tao. Alam nyo, mahirap gawin yan yung maging masaya para sa ibang tao. Alam nyo kung bakit mga kaulam? Dahil legit talaga ang pagkainggitera at pagkainggitero ng mga tao sa ibang tao. Kapag nakikita nila na medyo ang yung isang tao ay masaya sa kanyang ginagawa at medyo kumikita, naiinggit na.